Hello sa inyo! For today's video, samahan nyo nga ho akong gumawa nitong ilang pa-order ko kahapon, pero bago nga iyan ay gumawa muna ako nitong mallows fondant ko. Tapos saka naman nga ho ako umupo at nagkape. Syempre pagkagising talaga hindi mawawala yan sa akin. Tapos konting nood-nood habang nagkakape at syempre ito mag-uumpisa na nga ho ako mag-assemble nitong mga box. At madami-dami nga ho itong order sa akin na solo box na cupcake. Ay, Diyos ko, okay naman na. Nung pagkakalaki nga naman nga ho nung paghihikab kong iyon. At diyan nga ho, nag-umpisa na nga ho ako mag-assemble at talagang nakakaumay din nga pala are. Tinitingnan ko nga ako nakailang piraso na ako dyan. Diyos ko, parang hindi ako natatapos. Habang nagaganyan nga ako ay nakasalang yung aking fondant na ginagawa. Bale, ang ginagawa ko nga ho doon ay Bain-Marie method dahil wala nga akong microwave. Pero kahit wala nga ay ayos din naman. Tapos ito nga ay umaga na. Bali, binabox ko na nga ho yung mga cupcake at maaga din nga namin itong dineliver. Bali, 7 AM ay nag-deliver nga ho ang asawa ko sa bayan. Alam nyo ba na 2 cake nga itong order sa akin ni ma'am? Isang pambinyag at isang pang birthday nga ho. Siya din yung may order ng Cocomelon. Tapos itong mga cupcakes naman ay 30 pieces na pangbinyag at 30 pieces naman na Cocomelon din. Tapos ayun nga ho, hindi ko na na-video kung paano ko ginawa itong christening cake, pero yan na nga ho yung final outcome. At syempre, as usual, hindi talaga ako nakakapag-video pagka nga ho gumagawa ako ng mga fondant toppers. Talagang for the focus nga ho tayo dyan. At nakakatuwa nga ho yung naging outcome nitong mga fondant toppers ko kasi hindi ko akalain na makukuha ko nga ho ng medyo malapit si JJ. At syempre yung ibang animals ng Cocomelon. Pero alam niyo ba na kailang ulit nga ho ako nung unang trial ko ng elephant. Talagang Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko gagawin kasi ayaw ko nung may dugsungan ba. Yan nga ho, kung mapapansin nyo, talagang Diyos ko po, ang aking kamay ay talagang mandirigma sa food color. Pero hindi na nga ho yan bago sa akin. Ay wag lang talaga ako magde-deliver na ganyan ang kamay ko, talagang kahiya-hiya. Diyos ko po, rude. Yung final outcome ng ating Cocomelon theme cake na talaga namang happy nga ho ako. Diyos ko, hindi ko akalain na magagawa ko ito. So, sabi nga nila habang nagtatagal tayo sa palagi nating ginagawa, unti-unti na tayong matututo dun sa mga hindi nga ho natin alam. Pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo at pagka nandun talaga yung dedikasyon mo, hindi imposible na matuto ka dun sa mga dati mo lang inaasam na gawin, na akala mo dati ay hindi mo kaya, tapos magugulat ka na lang one time na kaya mo na palang gawin yung mga bagay na akala mo lang dati ay hindi mo kayang gawin. Kasi sabi nila wala naman talagang nag-uumpisa na magaling ka kaagad. Kailangan nandun yung proseso na marami ka talagang pagdadaanan, marami kang pagkakamaling mai-encounter at dun mo marirealize yung mga hindi dapat at dapat mong gawin. Gaya ko, ang dami ko talagang pagkakamaling na pagdaanan. Yung tipong pasuko na ako, pero sabi ko sa sarili ko, kung susuko nga ako ay talo din ako. Kasi kumbaga nasa kalagitnaan na ako eh. Ano pa yung mga nauna kong experiences kung susuko na lang ako bigla. Kaya naman for the go na nga ho ako sa mga fondant toppers na alam kong kaya kong gawin. At yun nga ho, nagbabox na nga ho ako nitong mga Cocomelon cupcakes. At pagkatapos ko nga rin po ilagay yung mga fondant toppers na ginawa ko sa cake, ay ibinax ko na nga po siya agad. Tapos inilagay ko nga ho ulit siya sa chiller. At pagkatapos nga po ng mga yan ay talagang for the hilata na ako.